Okay, chika muna tayo. Balita mula sa West Philippine Sea. Isang tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan matapos umanong hampasin ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Patuloy pa rin ang tensyon sa lugar, lalo na't magkaiba ang kwento ng dalawang panig tungkol sa nangyari. Habang nagkakaroon ng ganitong insidente, mahalagang manatiling mahinahon at alerto ang ating mga kababayan. Update sa impeachment case ni VP Sara Duterte, inutos ng Senate Impeachment Court na isupuena ang financial records ng ilang kumpanya na konektado kay Duterte at sa kanyang asawa. Bahagi ito ng mga ebidensyang ginagamit ng mga prosecutors sa pag-iimbestiga ng umano'y unexplained wealth. May bagong development sa kaso ni Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, sisimulan din na nila ang preliminary investigation laban sa kanya dahil sa umano'y plunder at money laundering. Kasama rin dito ang mga aligasyon na siya ang sentro ng eskema sa maling paggamit ng pondo para sa flood control projects. Energy update. Pinakamataas daw ang singil sa kuryente ng Pilipinas sa buong ASEAN nitong June, ayon sa DOE. Dahil ito sa maliit na supply at mataas na demand, kaya't apektado ang budget ng maraming pamilya. Kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng fuel prices, posibleng madagdagan pa ang gastusin sa kuryente sa mga susunod na buwan. Para sa mga kababayan natin sa Cambodia, may babala ang DMW tungkol sa mga scam hubs. Nasa 51 na Pilipino ang nakakulong dahil sa pagkakasangkot sa online scams. Mahigpit kasi ang batas ng Cambodia laban sa ganitong uri ng pandaraya, kaya ingat sa mga job offers na may kinalaman dito. See you next recap. I-follow mo kami para hindi ka mawala